Magandang araw sa iyo. Ngayon, isang kwento na talagang gumimbal sa marami ang pag-uusapan natin. Ito yung malagim na pagpasilang sa magkapatid na Magwad noong December 2021. Yung mga sources natin dito, halo-halo eh. May mga balita, mga online discussion, legal na komentaryo, pati na rin mga pahayag mismo galing sa mga involved. Ang gusto nating mangyari dito sa paghimay natin ay subukang unawain yung pinagdaanan ng pamilya, yung buhay nila bago yung krimen, yung mismong araw ng trahedya, tapos yung mga nangyari pagkatapos. Lalo na yung bigat para sa mga magulang at saka yung motibo. Sige, simulan na natin. Tama ka dyan. Titingnan natin yung mga detalye mula sa iba't ibang anggulo. Siyempre, yung pamilya, yung mga biktima, pati na rin yung mga suspek. Lahat base sa mga impormasyong nakalap natin para sa'yo. Susubukan nating buuin yung picture, no? Okay, so bago yung trahedya, sino ba itong pamilya Magwad? Sina Cruz at Lovella, pareho silang public school teachers. Tapos yung mga anak nila, si Crizel Gwyn, 18 anyos noon, nursing student. At si Criswell Lewis, 16, high school pa lang. Sinasabi na simpleng pamilya lang daw sila, masayahin. Tapos, pumasok sa eksena, Hulyo 2021, itong si Janice Sebial Emuelen. 16 din siya noon, working student daw na ipinakilala ni Gwyn galing sa church activities nila. Oo, tapos kinukop siya, parang inampon na rin ng pamilya. Tinanggap sa bahay nila. Pero teka, may lumabas na issue dyan, no? Yung tungkol sa pagnanakaw. Oo. May report na insidente ng pagnanakaw. Mga 10,000 pesos daw. Si Janice umano yung sangkot. Pero ang nangyari, pinatawad daw siya ni Gwyn. Kinumbinsi pa ni Gwyn yung parents niya na patirahin pa rin si Janice. Wow. So sa labas, mukhang okay ang lahat. May mga TikTok pa nga sila eh. Oo, may mga TikTok videos sina Gwyn at Janice. Tapos kasama pa si Janice sa mga family vacation nila. Parang tinanggap na talaga siyang parang kapamilya. Mukhang masaya naman. Hanggang sa dumating nga yung araw na yon. Disyembre 10, 2021, nasa trabaho yung mga magulang. Oo, parehong teachers, di ba? Tapos bandang hapon, mga 2 p.m., umuwi yung ama, si Galez Cruz. Siya yung nakadiskubre. Gabi yung eksena daw sa bahay nila sa Mlang, Cotabato. Si Luis nakagapos, may busal, bugbog sarado. Tapos si Gwen, yung ate, tad-tad ng saksak. Iba-iba yung report pero nasa pagitan ng 21 hanggang 32 saksak daw. Napakarami. Nakakakilabot. At yung mga ginamit sa krimen hindi galing sa labas. Yun nga mga gamit mismo sa bahay. Kutsilyo, baseball bat, martilyo, pati itak yata. Pero ang ang mas nakakapagtaka, si Janice lang ang sinasabing nakaligtas. Siya lang yung walang galos. Oo, ano? At may kwento siya agad, di ba? Meron. Ang unang version niya, may 3 lalaki raw na pumasok sa bahay, nakamaskara. Siya daw nakapagtago sa banyo o sa kwarto. May pa-Facebook post pa nga ng tabangin ko, parang tulungan niyo ako. Parang eksena sa pelikula, no? Pero hindi kumagat yung mga pulis. Hindi. Agad nakita yung mga butas Una, walang forcible entry, walang sirang pinto o bintana. Pangalawa, yung martilyo. Yung martilyo. Anong meron doon? Gaari daw yun ng tatay, tapos nakatago. Ang nakakaalam lang daw ng taguan si Gwen at si Janice. Ginamit yun sa krimen. Tapos yung fingerprints ni Janice, nandun sa ilang armas. Ayun na. Patay. So dinagtagal, umamin na siya. Oo. Disyembre 16, mga ilang araw lang pagkatapos, umamin na si Janice. Siya daw talaga ang utak. May kasabat pa. Isang kaibigan niya si Esmeraldo Canedo Jr., menor de edad din, altar boy pa nga daw. Grabe. Ano daw ang motibo? Bakit niya nagawa yun sa mga taong kumukop sa kanya? Ang lumabas sa pag-amin niya, matinding inggit at galit. Envy and hatred daw sa magkapatid. Ang mas matindi, gusto niya raw palitan si Gwen bilang panganay sa pamilya. Yun daw yung nasa isip niya. Hindi ko ma-imagine yung sakit para sa mga magulang. Sina Cruz at Lovella. Naalala ko yung balita nung nasa korte sila. Oo, yung sigaw ni Lovella kay Janice, anong klase kang babae, hindi ka tao. Ramdam mo yung galit, yung betrayal, sobrang bigat nun.
Pero sa kabila ng lahat, parang may nabasa ako na sinabi ni Cruz na handa siyang magpatawad. Merong ang interview na nabanggit niya yon. Kung yun daw ang ikaliligaya ng mga anak niya sa kabilang buhay, pero kitang-kita pa rin yung pagdadalamhati nila, no? May mga TikTok pa nga sila, yung parang sinasabi nila, we are pretending to be okay. Ang sakit nun. Oo nga. At yung nanay ni Janice, yung biological mother, pumunta pa daw sa burol. Oo, pumunta daw para humingi ng tawad sa mga magwada. Isa pang madamdaming eksena yun siguro. Tapos, Mayo 2022, lumabas na yung hatol. Double murder. Kahit menor de edad sila nung nangyari yung krimen, nakita ng korte na kumilos sila ng may discernment. Alam nila yung ginagawa nila na mali yun. Ito ay based sa Juvenile Justice and Welfare Act. So, anong parusa sa kanila? Mahabang pagkakakulong si Janice, minimum 18 years, maximum aabot ng 32 to 37 years. Si Esmeraldo, minimum 12 years, maximum 37 years din. At mahalaga to, walang parol. Nasa DSWD sila ngayon. Hay, so kung titignan natin lahat, isang pamilya na nagmagandang loob, nagbukas ng tahanan, pero ang naging sukli, isang napakatinding trahedya, talagang isang sugat na mahirap hilumin, lalo na para kina Cruz at Lovella. Oo. At ang nakakaintriga talaga, no, yung kabaitan, sinuplian ng karahasan, na ang ugat daw, sabi mismo ni Janice, ay inggit. Dito mo makikita yung, yung madilim na side ng inggit kapag hindi naagapan. Kaya para sa iyo na nakikinig, maiiwan yung tanong, paano nga ba, sumisibol yung ganito kalalang inggit sa loob ng isang samahan na akala mo ay puno ng pagmamahal? Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa mga sama ng loob na baka hindi natin napapansin sa paligid natin? Isang bagay na pwede mong pag-isipan? Hanggang sa susunod nating paghimay.